Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Dayang Hirang. Ang ganda ng Davao, ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Investment, promotion. Ang pagpasok po ng mga negosyante ay magdedepende yan sa pag-promote ng isang local government units kung ano ang kanyang may bibigay sa mga negosyanteng papasok. And investment promotion refers to yung mga strategies po, mga activities na para pumasok to attract, to invite yung mga foreign investors as well as local, national, international investors. Very important ito kasi kung walang negosyante, walay trabaho ang mga tao. Kung walay business, walay manufacturing, walay trabaho ang mga tao. First come first, unsay pagsulod sa mga negosyante kung dili pod nato ipaila ang atong dakbayan. In the case of Davao City, wala tay brownout. So ang atong sistema sa pag-promote sa Davao, okay ang atong kuryente. Kay kinsa may magbutang og dako nga manufacturing or kumpanya kung walay kuryente, unsay pag-andar sa makina. Then, of course, ang mga tax incentives, kung ako mosulod diha, unsa po'y buhis o taxes nga pwedeng dili lang sa kumubayad hangtod maka-recover ko sa akong negosyo. Kay dili mang tanang negosyo nga diha-diha dayon kwarta or adunay kita. Gikinahanglan ni panahon sa pagproseso. Number 1, mo construct kag bodega, magbutang kag makina. Sa sugod pa lang, hiyapang ka ng buhis, kung wa pa gani makasugod, patay ang negosyo. Dili na sila mo sulod. So, number 2, number 3, unsay mga guarantee nga walay mga strike. Kay kadaghanan sa paghilak sa mga negosyante mo ang pag-strike kanang dili mo sulod sa trabaho. Kay daghang mga demanda nga dili pud makaya mahatag sa negosyante. Unsay government intervention niini? Unsa po'y mga garantiya pod sa kumpanya ngadto sa mga trabahante. Labaw na sa karon nga nagakamaal ang palitunon, ang sweldo wala mo abante, wala mo taas. Apan ang palitunon nagakataas. Unsa po'y marketing nimo, unsa may imong ika-offer. Muana mi dinha sa usa ka syudad o usa ka munisipyo, unsa may imong ikahatag namo nga komportable ang among kumpanya ug ang among mga personnel. Wala ba'y kidnapping diha? Basig ang among mga langyaw nga mga trabahante, mga wala, ug adunay mga kidnapping, mangayo og ransom. So adunay kalambigitan sa peace and order. Then, unsa may branding na to, is it service center ba ta? Processor ba ta? Unsa pa sa service center? Mga hotels, nabata sa turismo, kay ang atong munisipyo kilid sa kadagatan o gwapo ang tawagan ang lugar para sa investment on tourism. Nabata sa agribusiness process, kay daghang mga lubi, pwede ba tang magmanufacture og sabon? Pwede ba tang magmanufacture og oil, lubricants gikan sa coconut? Wala pa'y brownout diha. So, kadaghanan na naman sa mga probinsya sa Pilipinas, grabe ang brownout. Mo ng mga negosyante, dili mo sulod. So, mo ka na ang proseso sa investment promotion. Now, kung madto ka sa laing lugar, madto ka sa laing nasod, aron i-promote nimo ang imong syudad o probinsya, unsa may imong ikadalit dito? Dili ba madugay ang pag-process sa mga dokumento? So, mo kani ang mga requirements. Una, musulod ang mga negosyante. Number 1 is power yun. Number 2 is tubig, water.
Number 3 is kanang pag-commute sa trabahante ngadto sa kumpanya. Number 4, kaning mga tax incentives. Kay dili man dayon nang magbutang kag negosyo dayon mo kita ta. Kay usayang tanaw na to basta nanay mag-construct ya korta na ni dili inutang pa kana sa mga negosyante. Aron magbutang og bodega, magbutang og mga makina, mag-hire og mga tao. And of course, sa sugod pa na puros na kwarta, including pagproseso pa sa mga papilis. So, kani ang mga challenge sa mga local government units. Unsa ka-importante ang pagpangandam, ang pagpreparar para sa pagsud sa mga negosyante. So, the solution here is we must make sure nga very clear ang policy framework na to, ang atong palisiya aron ang mga negosyante mo tuo. That number 2, very important po sa atong unsay brand nga atong ikahatag. Pag-market sa atong syudad, sa atong munisipyo. Unsa may imong ikatunol ngadto para sa mga pagsuod sa mga negosyante. Public-private partnership, kung mga dagko kayo nga mga project dili makaya sa government, you can invite private investors to come. Kadaganan kanimo na ginaimo karon sila mo imong karsada, then sila mo kolekta sa toll kanang paggamit nimo sa karsada because they have to gain again sa return of investment nila. A political analyst, Danny Dayong Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayong Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.